Good day mga bata! Noong nakaraang markahan, ating natalakay ang katangian ng ating daigdig, gayon din ang pamumuhay ng mga sinaunang tao at sinaunang kabiasnan sa daigdig. Ngayong second quarter, atin namang aalamin ang mga kabiasnang umusbong sa Europe, Africa, Amerika at mga pulo sa Pacific. Bukod dito, ating tatalakayin ang pamumuhay noong gitnang panahon at ang mga sistema at kaisipang umusbong dito. Upang pasimulan ang second quarter, ating tatalakayin ang aralin number 1, kabias ng Minoan, Mycenaean at Klasikong Greece. Sa araling ito, kailangan nating matalakay ang mga sumusunod. Una, matalakay ang mahalagang pangyayari sa Minoan, Mycenaean at Klasikong Greece. Ikalawa, matukoy ang mga mahalagang konsepto sa mga pangyayaring ito. At ikatlo, masuri ang pagkakasunod ng mga pangyayaring ito. Unahin na natin ay ang kabias ng Minoan. Ito ang kaunahang sibilisasyong Aegean at ito ay nagsimula sa Crete noong 3100 BCE or before Common Era. Ang pangalang ito ay ibinatay sa pangalan ng isa sa kanilang hari, si Haring Minos. Noong una, hiwa-hiwalay pa ang mga lungsod dito. Ngunit ito'y napag-isa dahil sa pagsalakay o pagsakop ng mga lungsod tulad ng Knossos. Ang Knossos ay isang lungsod na sumakop sa buong Crete. At dito matatagpuan ang isang napakatayog na palasyo na sa kasalukuyan ay hindi na ganoon makikita or part na lang nito ang ating makikita dahil sa tagal ng panahon at dahil sa mga sakuna. Ano ba ang katangian ng lipunan ng kabias ng Minoan? So una, ang mga Minoans ay mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya gaya ng nasa larawan. Sila rin ay nakatira sa mga bahay na yari sa laryo o bricks, na kung titingnan natin, ito ay kwadrado ang disenyo na kagaya ng mga usong bahay sa kasalukuyan. Mayroon din silang sistema ng pagsulat na nagpapakita na maunlad ang kanilang lipunan. At dahil sa lokasyon ng Crete bilang isang isla na nasa Mediterranean Sea, ang mga Minoans ay naging magagaling na mandaragat. Ang mga Minoans ay masayahin ding mga tao at sila ay mahilig sa magagandang bagay at kagamitan, gaya nga ng larawang ito na kung saan ang tasa ay mayroong ukit na nagpapakita na sila ay mahilig sa mga disenyo. Bukod dito, mahilig sila sa mga palakasan tulad na ng boxing. At sila nga ang unang nagpatayo ng arena para sa kompetisyong ito. Noong una, ang kanilang arena ay merong hugis semicircle, pero sa kasalukuyan, ang itsura ng arena ng boxing ay kwadrado. Ang kabias ng Minoan ay mayroong pagpapangkat sa lipunan. At mayroon na nga ditong 4 na pangkat ng tao. Nandyan ang mga maharlika o yung mayayaman. Nandyan ang mga mangangalakal, ito yung mga nagbebenta ng mga produkto. Nandyan ang mga magsasaka, sila mga nagtatanim sa mga agricultural lands. At syempre, nandyan ang mga alipin, ang mga taong walang laya sa lipunan ito. Paano ba nakamit ng Crete ang tugatog ng kanyang tagumpay? Dahil nga sa mga nabanggit noong una, ang Crete ay umunlad dahil sa kanilang pakikipagkalakalan. Masasabing estratehiko ang kanilang lokasyon dahil sila ay inasa isang isla na napapalibutan ng tubig at dahil sila ay magaling na maglalayag o kaya mamandaragat, nadala nila ang kanilang mga produkto sa iba't iba pang bahagi ng Europa, gayon din sa Asia at Africa. Dahil dito, unti-unting dumami ang mga bayan at lungsod at ang Knossos na nga ang nagsilbing pinakamalaking lungsod. Kumbaga sa kasalukuyan, parang sila ang capital city dito sa Crete. Ngunit sa kabila ng napakagandang kabiasnan dito sa Minoan, nagkaroon din sila ng pagbagsak or nawasak or nagwakas ang kanilang kabiasnan. Ito'y dahil sa pagsalakay ng hindi nakikilalang mga pangkat ng tao dito sa Crete. At dahil dito, unti-unting humina ang mga lungsod sa kabias ng Minoans. At isa pang dahilan ng pagbagsak ng kabiasnang ito
ay ang pagsabog ng isang bulkan. Sapagkat ang Crete ay isa lamang isla, buong islang ito ay naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Kasunod naman ay ang kabias ng Mycenaean. Ang kabias ng ito ay umusbong sa timog na bahagi ng Greece. So kung titingnan natin ang mapa, ito ang sa Crete, ito ang kabias ng Minoan. Dito naman matatagpuan ang Mycenae or ang kabias ng Mycenaean. Ito'y matatagpuan sa 16 km mula sa aplayan ng Aegean Sea at ang mga lungsod na ito ay pinag-ugnay ng mga daan at mga tulay. At ang kanilang mga lungsod ay napapaligiran ng mga kapal na pader tulad ng itsura ng ating walled city, ang Intramuros, na kung saan ito'y napapaligiran din ng matataas na pader. Bagamat walang written history ang kabias ng Mycenae or kulang ang written history nito, napalaganap nila ang kwento ng mga hari at bayaning Mycenaean. At ito ang nag-ugnay sa mga tao, sa mga Diyos at Diyosa. Dahilan kung bakit unti-unting umusbong ang mga kwentong may kinalaman sa mythology or mitolohiyang Greek. Nang bumagsak ang Minoans, ang mga Mycenaeans ay kinuha ito bilang pagkakataon upang mas mapalawak ang kanilang teritoryo. Kaya naman, sinakop nila ang Crete at dahil dito nagkaroon ng impluwensya ang kabias ng Minoans sa mga Mycenaeans. Isa dito ay ang kanilang impluwensya sa kanilang wika. Maraming salitang Minoan ang napadagdag sa wikang Greek na ginagamit sa kasalukuyan dahil sa kanilang impluwensya sa isa't isa. Bukod dito, naimpluwensyahan din ng mga Minoans ang Mycenaeans ng estilo nila sa kanilang sining. At dahil nga umusbong ang iba't ibang mga kwento, naisama ang ilang alamat ng Minoan sa alamat ng Greek. Bagamat maganda ang kabias na ng mga Mycenaeans, ito'y unti-unti ring bumagsak. Ito'y dahilan sa paglusob ng pangkat mula sa hilaga na kung tawagin ay Dorians. Ngunit sa kabila nito, merong isang pangkat ng Mycenaeans na tumakas at nagtungo sa timog na bahagi ng Greece papunta sa Asia Minor at doon nila tinatag ang isang maliit na pamayanan na kung tawagin ay Ionia. At ang tawag sa mga tao dito ay mga Ionians. Dahil sa unti-unting pagbagsak ng mga kabiasnan dito sa Greece at pag-aagawan ng mga kabiasnan sa teritoryo at kapangyarihan, naganap ang tinatawag na Dark Age o madilim na panahon na tumagal sa halos 300 taon. At ito'y nagdulot ng palasak na digmaan ng iba't ibang kaharian, nahinto ang kalakalan, pagsasaka at iba pang gawaing pangkabuhayan dahilan kung bakit nahirapang bumangon ang mga kabiasnan. Bukod dito, naudlot din ang paglago ng sining at pagsulat na noong una ay lumalago pa lamang. Unti-unti na rin namang nakabangon ang kabias ng Greece pagtagal nitong pagkatapos ng Dark Age na tinatawag, at ang naging sentro nito ay ang mabundok na bahagi ng tangway ng Balkan sa timog at ilang mga pulo sa Aegean Sea. Malaking tulong ang Mediterranean Sea upang mapag-ugnay-ugnay ang mga sibilisasyon o mga lungsod dito sa Greece. Gayon din sa pag-ugnay nito sa iba pang mga lugar dito sa ating daigdig. Bukod dito sa Minoan at Mycenaeans, umusbong ang sibilisasyon dito sa Ionia. At ito'y pinasimula ng mga Hellenes o Greeks, at tinawag ang kabias ng ito na Hellenic dahil sa tawag sa Greece na Hellas. At dito naganap or nagsimula ang isa sa pinakadakilang sibilisasyong naganap sa kasaysayan ng daigdig. Nagsimula ang klasikong kabiasnan ng Greek sa mga kuta sa gilid ng mga burol at sa mga tuktok ng bundok. At ang mga pook na ito ay unti-unti umunlad hanggang sa naging pamayanan.
At dito na nga nagsimula ang tinatawag nating lungsod-estado o polis na hango sa salitang may kinalaman sa pamayanan tulad ng pulisya, politika at politiko. Ang mga polis ay mayroong malalaki at maliliit. Depende na kung saan ito nakalagay or umusbong sa Greece. Ang masasabi nating pinakahuwarang bilang sa bawat polis ay 5,000 na kalalakihan. At karamihan ng mga polis ay matatagpuan sa mataas na lungsod na kung tawagin ay Acropolis, na nagsisilbing takbuhan ng mga Greeks tuwing may digmaan. At dito rin matatagpuan ang matatayog na palasyo at templo dahilan kung bakit ito ang naging sentro ng politika at relihiyon ng mga Greeks. Bukod sa Acropolis, nandiyan din ang Agora o mababang lungsod o pamilihang bayan. So dito makikita ang mga tindahan at mga karaniwang gawain sa pang araw-araw dito sa kabias ng Greece. So dito nagtatapos ang ating aralin para sa aralin number 1. Binabati ko kayo and that's all.